Part 19. Ang init ng araw sa court ay tila walang kapantay. Sa bawat pagtakbo, pakiramdam ko'y mas nagiging mabigat ang hangin. Pero kahit paman, hindi ko maiwasang ngumiti tuwing tumatawa si Migs. Siya ang tipo ng kaibigan na kahit gaano kaseryoso, kayang gawing magaan ang lahat. Sa tuwing mag-aasaran kami, alam kong walang personalan, puro tawanan lang. Nagsimula ang lahat sa isang simpleng laro ng basketball. Sa gitna ng init ng tag-init sa Maynila, kami ni Migs ay palaging nasa court. Nagpapawis, nagpapalakas. Hindi ko alam kung ano ang meron sa kanya, pero parang may kung anong kakaiba sa tuwing magtatama ang mga mata namin. Minsan, iniisip ko lang na baka pagod lang ako kaya ganito ang nararamdaman ko. Ngunit sa tuwing magpupunta kami sa court, palaging naroon ang tanong sa isip ko. Isang hapon, matapos ang laro, nagpasya kaming magpalamig muna sa lilim ng isang malaking puno sa tabi ng court. Humihingal kami pareho, ngunit sa kabila ng pagod, may ngiti sa mga labi ni Migs. Ang sarap ng pakiramdam pagkatapos ng laro, no? Sabi niya habang nagpapahid ng pawis gamit ang kanyang tuwalya. Tumango lang ako. Oo nga, parang lahat ng stress nawawala. Tugon ko habang nakatingin sa mga daang naglalaro pa rin sa court. Ang tunog ng bola na tumatama sa sahig, ang tawanan ng mga kabataang naglalaro, lahat ay nagiging musika sa aking pandinig. Bigla siyang tumingin sa akin, ang kanyang mga mata ay tila may sinasabi. Jazz, naisip mo na ba kung saan tayo papunta? Minsan, si Migs ay magtatanong ng mga bagay na tila walang koneksyon sa sitwasyon namin. Pero sa tanong na iyon, hindi ko alam kung ano ang isasagot. Bakit mo naman naitanong? Sagot ko, pilit na tinatago ang kaba. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, ngunit ang tono ng boses niya ay seryoso. Ngumiti siya, ngunit may halong lungkot. Wala lang, naisip ko lang. Alam mo naman, sa buhay, minsan, hindi natin alam kung saan tayo dadalhin ng mga desisyon natin. Sa pag-uusap naming iyon, naramdaman ko ang lalim ng aming pagkakaibigan. Parang may kung anong nagbago sa pagitan namin ngunit hindi ko pa rin maipaliwanag. Sa gitna ng usapan, bigla niyang inakap ang balikat ko. Isang yakap na tila may sinasabi. Ang yakap na iyon ay hindi pangkaraniwan. Ramdam ko ang init ng kanyang katawan, ang tibok ng kanyang puso, at ang panginginig ng kanyang kamay. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko. Parang may kung anong bumalot sa akin na hindi ko maintindihan. Pagkatapos ng yakap, tumingin siya sa akin, ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Salamat, Jasper. Salamat sa pagiging kaibigan. Hindi ko alam kung ano ang isasagot, kaya't ngumiti na lang ako. Para saan? Tanong ko. Pilit na hindi nagpapahalata ng kahit ano. Ngunit sa kabila ng ngiti, naanam ko ang tensyon sa hangin. Parang may kung anong hindi pa nasasabi, hindi pa napag-uusapan. Pagkatapos ng yakap na iyon, alam kong may nagbago. Sa pag-uwi ko, hindi ko maiwasang isipin ang nangyari. Ang simpleng yakap na iyon ay nagdulot ng maraming tanong sa isip ko. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang nararamdaman ni Migs? At higit sa lahat, ano ang nararamdaman ko? Sa mga susunod na araw, pilit kong iniiwasan ng isiping iyon. Tila ang bawat pagtingin ko kay Migs ay may ibang kahulugan. Sa tuwing magtatama ang mga mata namin, parang may sinasabi siya na hindi ko maintindihan. Hanggang sa isang araw, biglang nagkaroon ng pagbabago. Nalaman ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan mula kay Migs. Ang simpleng yakap na iyon ay may mas malalim na kahulugan pala. Hindi ko inaasahan ang kanyang revelasyon. Sa bawat indayog ng bola sa sahig ng gym, sa bawat pagtalbog nito pabalik sa aking mga palad, parang may ritmong bumabalot sa akin at sa mundo.
Sa bawat paglingon ko kay Migs, nakikita ko ang parehong dedikasyon at sigasig sa kanyang galaw. Magkakampi kami sa loob ng court, pero sa labas nito, may kung anong puwang na hindi ko maintindihan. Nagsimula ang lahat noong nakaraang linggo. Isang hapon na puno ng pawis at pagod. Pagkatapos ng laro, nagkayayaan kaming maghapunan sa paborito naming karinderya sa kanto. Nagtatawanan kami habang nagkukwento ng mga kalokohan. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may kakaibang tensyon sa hangin. Hindi ko matukoy kung saan nanggagaling, pero nararamdaman ko ito. Migs, may oras ka ba mamaya? Tanong ko, habang abala siya sa pagkuha ng ulam. Gusto ko sanang magpatulong sa thesis. Alam mo naman, kailangan ko ng ibang perspektiba. Ngumiti siya sa akin, ang ngiting palaging nagiging sanhi ng pamumula ng aking pisngi. Oo naman, Jasper. Basta ikaw, saan mo gustong gawin? Sa bahay na lang siguro. Mas tahimik doon. Sagot ko, sabay hikbi ng aking hininga. Pagdating namin sa bahay, nagpatuloy ang usapan tungkol sa basketball. Pero nang simulan ko na ang aking thesis, unti-unting naiba ang tema ng usapan. Naging mas personal, mas malalim. Parang may gustong sabihin si Migs, pero hindi niya matukoy kung paano. Alam mo, Jasper, simula niya habang hinihintay ang kulo ng kape. Minsan, iniisip ko kung hanggang saan ang kaya kong gawin para sa mga mahalaga sa akin. Napatingin ako sa kanya. Naghahanap ng kahulugan sa likod ng kanyang mga salita. Ano bang ibig mong sabihin? Parang, may mga bagay na hindi mo maipaliwanag, pero nararamdaman mo. Alam mo bang minsan, may mga yakap na hindi mo makakalimutan? Natigilan ako. Yakap, ang salitang iyon. Parang may bigat na bumagsak sa pagitan namin. Tila isang lumang alaala na hindi ko inaasahang babalik. Oo naman, pero bakit mo biglang naisip yan? Tanong ko. Pilit na hindi ipinapakita ang takot sa aking boses. Naalala mo ba nung unang beses tayong nagkita, Jasper? Sa basketball court. Pareho tayong pagod at sa gitna ng lahat ng iyon, nagyakapan tayo. Parang natural lang, pero hindi ko makalimutan. Sagot ni Migs habang inaabot ang tasa ng kape. Alam ko ang tinutukoy niya. Isang simpleng yakap na puno ng kahulugan. Sa kabila ng pawis at pagod, may init na bumalot sa akin, sa amin. Parang may koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Simula noon, hindi nawala sa isip ko ang yakap na iyon. Pero bakit ngayon niya ito binanggit? Anong meron? Nagsimula akong mag-alala kung ano ang susunod niyang sasabihin. Migs, ano bang gusto mong sabihin? Tanong ko. Puno ng kaba. Jasper, alam ko na medyo awkward ito pero may nararamdaman ako. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo nang hindi mo ako pagtatawanan o hindi mo ako iiwasan. Tumigil ang oras. Ang mundo sa paligid ko ay tila huminto. Ano ba itong nararamdaman niya? Parehas kaming lalaki, pero bakit ganito ang sitwasyon? Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ako. Takot, kaba, or excitement. Alam mo, Migs, kahit ano pa yan, nandito lang ako. Hindi kita iiwasan, sabi ko, habang pilit nang ngumingiti. Umupo siya sa tabi ko, naglakbay ang kanyang tingin sa kisame bago siya muling nagsalita. Jasper, hindi ko alam kung paano ko ito ipapahayag. Pero sa bawat laro natin, sa bawat oras na magkasama tayo, pakiramdam ko na tumigil siya, tila nag-iipon ng lakas ng loob. Sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang emosyon. Pareho kami ng nararamdaman, pero hindi ko siya kayang unahan sa pagsasalita. Pakiramdam ko na mahal kita, Jasper. Alam kong pareho tayong lalaki, pero hindi ko maipaliwanag. Sana maintindihan mo. Ang mga katagang iyon, parang kidlat na tumama sa akin. Hindi ko alam kung paano magre-react.
Pero sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, may parte sa akin na alam kong matagal ko nang nararamdaman ng ganoong bagay para sa kanya. Hindi ko lang maamin, hindi ko lang kaya. Migs, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Pero salamat sa tiwala mo. Hindi ko rin alam kung paano ko ito sasabihin sa'yo. Pero, bago ko pa matapos ang sasabihin ko, biglang may kumatok sa pinto. Tumayo si Migs, naglakad papunta sa pinto. Sa pagbukas niya, bumungad ang isang taong hindi ko inaasahan. Si Lara, ang ex-girlfriend ni Migs. Hi Migs, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ni Lara na may halong nerbiyos sa kanyang boses. Nagpalitan kami ng tingin ni Migs. Hindi ko alam kung anong mangyayari. Sa sandaling iyon, parang may bumalot na malamig na hangin sa paligid. Ang yakap na hindi ko makalimutan, ang damdaming hindi ko maipaliwanag. Lahat ng iyon, biglang nawala sa likod ng pintuan. Eto na ba ang katapusan ng lahat? Hindi ko alam kung paano nagsimula ang lahat, pero bigla na lang kaming napunta ni Migs sa sitwasyong iyon. Parang dati, simpleng routine lang ang pagkikita namin para maglaro ng basketball tuwing Sabado sa barangay court. Pero ngayon, parang may ibang nangyayari na hindi ko maipaliwanag. Isang Sabado, pagkatapos ng laro, niyaya ko si Migs na kumain sa karinderya ni Aling Nena na malapit lang sa court. Gusto ko lang sanang magpahinga muna at magpalipas ng gutom bago umuwi. Habang kumakain kami ng pancit at lumpiang Shanghai, napansin kong tahimik si Migs. Hindi siya yung tipong madaldal, pero iba ang katahimikan niya na parang may gustong sabihin. Pare, okay ka lang ba? Tanong ko sa kanya habang sinusubukang basahin ang mga mata niya. Tumango siya at ngumiti. Oo naman, Jasper, wala ito. Pero alam kong hindi ito ang karaniwang wala ito na sinasabi ng mga lalaki kapag gusto lang nilang iwasan ng isang bagay. May kung anong bigat ang dala ng kanyang mga salita at hindi ko mapigilang mag-alala. Pagkatapos naming kumain, naglakad kami pauwi. Sa daan, ramdam ko ang bigat ng katahimikan sa pagitan namin. Unti-unti kong nararamdaman na may pagbabago sa samahan namin, pero hindi ko alam kung paano o bakit. Nang makarating kami sa kanto ng barangay, bigla akong huminto. Migs, may problema ba? Parang may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi. Tumingin siya sa akin at sa kauna-unahang pagkakataon, nakita ko ang pag-aalangan sa kanyang mga mata. Jasper, may isang bagay na matagal ko nang gustong sabihin sa'yo. Parang bumagal ang oras. Nakaramdam ako ng kaba na hindi ko maipaliwanag. Ano yun, pare? Huminga siya ng malalim at sa sandaling iyon, naramdaman ko ang bigat ng kanyang yakap. Hindi ito yung ordinaryong yakap na ibinibigay ng isang kaibigan. Ito'y isang yakap na puno ng damdamin, ng mga salitang hindi kayang ipahayag ng mga labi. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang kakaibang init na hindi ko pa nararanasan sa buong buhay ko. Hindi ko alam kung paano ko sasagutin, pero sa loob-loob ko, alam kong pareho kaming lalaki. Pareho naming iniingatan ng yakap na iyon. Nang maghiwalay kami, ngumiti siya at naglakad palayo. Naiwan akong nakatayo roon, naguguluhan, pero parang may kakaibang saya. Hindi ko malaman kung tama ba ang nararamdaman ko. Pero sa kabila ng lahat, alam kong may nabago sa pagitan namin. Hindi ko pa alam kung ano ang ibig sabihin nito. Pero alam kong hindi na ito mawawala. Sa sumunod na linggo, nagpatuloy ang aming routine. Naglaro kami ng basketball, kumain sa karinderya, at naglakad pa uwi. Pero ngayon, may kakaibang saya sa bawat yakap na ibinibigay niya sa akin. Parang may sekretong kami lang ang nakakaalam, at sa tuwing maghihiwalay kami, alam kong may isang bagay na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Isang gabi,
habang nag-iisa ako sa kwarto ko. Hindi ko mapigilang isipin si Migs. Ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Pareho kaming lalaki, pero bakit parang may kakaibang koneksyon sa pagitan namin? Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin sa susunod na Sabado, pero alam kong may kailangang mangyari. Dumating ang Sabado, at tulad ng dati, naglaro kami ng basketball. Pagkatapos ng laro, niyaya niya akong muli sa karinderya ni Aling Nena. Habang kumakain kami, biglang bumukas ang pinto at pumasok si Ella, ang crush ni Migs na matagal na niyang kinukwento sa akin. Nagulat ako sa kanyang presensya at lalo akong nagulat nang makita kong ngumiti si Migs sa kanya. "Jasper, gusto kong ipakilala sa'yo si Ella," sabi niya habang kumikinang ang kanyang mga mata. Nakangiti si Ella at agad kong naramdaman ang natural na chemistry sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, biglang may pumasok na realization sa akin. Hindi pala ako ang tinutukoy ni Migs sa mga yakap na iyon. Si Ella pala ang nasa puso niya. Pero bakit may kakaibang koneksyon pa rin kami? Nagpatuloy ang aming pagkain, pero hindi ko maiwasang maramdaman ang lungkot na hindi ko maipaliwanag. Parang may isang bahagi sa akin na inaasahang may ibang direksyon ang aming samahan. Pero ngayon, alam kong hindi ito mangyayari. Nang maghiwalay kami, alam kong may isang bagay na kailangang magbago. Pareho kaming lalaki, pero sa kabila ng lahat, pareho naming iningatan ang yakap na iyon. Isang yakap na puno ng damdamin, kahit hindi ito ang inaasahan ko. Sa dulo ng araw, habang naglalakad pa uwi, iniisip ko kung paano magpapatuloy ang aming samahan. Hindi ko alam kung paano, pero alam kong may twist sa kwento namin na hindi ko pa lubos na nauunawaan. Hindi ko akalaing sa paglipas ng mga araw, ang simpleng laro ng basketball sa hapon kasama si Migs ay magiging bahagi na ng araw-araw kong buhay. Nagsimula ito bilang isang paraan para makapag-unwind mula sa nakakapagod na klase. Pero unti-unti kong nararamdaman na may mas malalim pa akong nadarama tuwing magkasama kami sa court. Sa bawat tawanan namin habang naglalaro, sa bawat pagkakamali at pag-angat, pakiramdam ko ay may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Isang gabi, matapos ang isa na namang mainit na laban, naupo kami ni Migs sa bangko sa gilid ng court. Pawisan pa kaming dalawa at hingal na hingal. Ngunit may kakaibang katahimikan sa aming paligid. Isang uri ng katahimikan na hindi awkward, kundi kapwa nagdadala ng kapayapaan. Ang ganda ng buwan ngayon, ano? Basag ni Migs sa katahimikan habang nakatingala siya sa kalangitan. Sinundan ko ang kanyang tingin at nakita ang bilog na buwan, naglalabas ng malamlam na liwanag sa buong paligid. Oo nga! Parang ibang-iba ang pakiramdam. Tugon ko. Hindi ko rin maipaliwanag kung bakit tila may kakaibang hatid ang gabing iyon. "Jasper!" Biglang seryosong sabi ni Migs. "Bakit ka ba talaga pumapayag na laging maglaro kasama ko?" Napaisip ako sa kanyang tanong. Hindi ko rin talaga alam ang eksaktong dahilan. Siguro dahil sa tuwing naglalaro kami, nawawala ang bigat ng mundo. Siguro dahil sa mga ngiti niya na tila ba kayang burahin ang lahat ng pagod ko sa araw-araw. O baka naman dahil sa mga maliliit na sandali ng katahimikan naming dalawa, na parang may sinasabi kahit walang salita. "Ano kasi, masaya ako kapag kasama kita," ang tanging naisagot ko. "Iba yung pakiramdam eh." Ngumiti si Migs. Ngunit sa kanyang mga mata ay may nakatagong tanong na hindi niya masabi. Tumayo siya bigla at tumakbo pabalik sa court. "Tara! Isa pang round! Last na to!" Walang sabi-sabi, sinundan ko siya at muli kaming naglaro. Sa bawat dribble sa layup, sa bawat tawanan at banat, unti-unti kong nalilimutan ang mundo sa aming paligid.
Para bang kaming dalawa lang ang naroon. Pagkatapos ng laro, naupo ulit kami. Parehong pagod na pagod, pero kitang-kita ko ang kasiyahan sa kanyang mukha. Napansin ko ang pawis na dumadaloy sa kanyang noo at ang kakaibang liwanag sa kanyang mga mata. "Salamat, Jasper," mahina niyang sabi. "Salamat sa pag-intindi." Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin, pero may kung anong init sa puso ko ang nagbigay sa akin ng kasiguraduhan na kahit ano pa man ang pinagdadaanan niya, handa akong makinig at umalalay. "Migs, alam mong nandito lang ako, di ba?" Tugon ko. Ngumiti siyang muli, ngunit sa pagkakataong ito, may bahid ng lungkot sa kanyang ngiti. "Oo, alam ko, at salamat doon." Tumayo siya at nag-inat. "Sige, uwi na ako. May gagawin pa ako bukas." Hinawakan ko ang kanyang braso. "Migs, kung may kailangan ka..." "Okay lang, Jasper. Alam kong nandyan ka lang. Salamat ulit." Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Sa pag-alis niya, may kung anong kirot sa dibdib ko. Parang may bagay na hindi ko pa nauunawaan. Parang may sinasabi sa akin ng mga mata ni Migs na hindi marinig ng aking mga tenga. Kinabukasan, hindi ko siya nakita sa basketball court. Naghintay ako, umaasang dadating siya. Ngunit hanggang sa magdilim ay wala si Migs. Kinabahan ako. Hindi dahil sa hindi siya dumating, kundi dahil sa hindi ko alam kung ano ang nangyayari sa kanya. Ilang araw ang lumipas at hindi ko pa rin siya nakita. Hindi ko na rin siya makontak. Pakiramdam ko ay may kulang sa akin na para bang isang bahagi ng araw ko ang nawala. Ang mga simpleng tawanan namin at ang mga sandali ng katahimikan ay tila ba naging alaala na lang. Sa isang iglap, umira lang mga tanong sa isip ko. Bakit siya biglang nawala? May nangyari ba sa kanya? At higit sa lahat, ano ba talaga ang nararamdaman ko para sa kanya? Isang gabi, habang ako'y naglalakad pa uwi mula sa klase, nakatanggap ako ng text mula sa isang hindi kilalang numero. "Jasper, kailangan kitang makausap sa dating court bukas ng gabi." Kinabahan ako at nasabik sa parehong pagkakataon. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin alam ang dahilan ng pagkawala ni Migs. Pero sa mensaheng iyon ay naramdaman ko ang pag-asa na makikita ko siyang muli. Dumating ang gabi ng pagkikita. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naghihintay ako sa court. Tahimik ang paligid at tanging ang malamig na simoy ng hangin ang kasama ko. Maya-maya pa'y may narinig akong mga yabag. Tumingin ako sa pinanggalingan ng tunog at nakita ko si Migs. Ngunit hindi ko inaasahan ang sumunod na mangyayari. Sa kanyang likuran, may nakatayo pang isang tao. Magkahawak kamay sila habang papalapit sa akin. Sa mga mata ni Migs, nakita ko ang isang damdamin na hindi ko maipaliwanag. Isang damdamin na tila ba may pasimula at pagtatapos. "Jasper," sabi niya habang papalapit. "Kailangan kong ipaliwanag ang lahat." Malamig ang gabi, pero hindi yung tipong nanunuot sa balat. Yung tama lang na magdadala sa'yo ng tanong kung bakit parang mas tahimik ang mundo. Nasa harap kami ni Migs ng isang lumang karinderya sa kanto. Pareho kaming nakatayo habang hinihintay ang order naming pancit canton na tinake out. Sa ilaw ng streetlight, parang may kakaibang glow sa mukha niya. O baka ako lang ato, masyadong sensitibo sa mga detalye. "Pare, kaya mo pa ba? Ang dami mong sinagasa kanina." Tanong niya sabay ngiti. Tumawa ako, pilit pinapanatili ang kaswal na tono. "Kaya pa bro, ikaw nga parang hindi napapagod eh." Tumango siya. Yung tipong may halong yabang pero hindi nakakainis. Migs, ang taong parang laging may iniingatang lihim sa likod ng mga biro niya. At ako naman, ang taong laging nagtataka kung ano yun. Pagdating ng order, naglakad kami pabalik sa tambayan. Hindi kami nag-uusap, pero hindi rin awkward.
Yung mga ganitong sandali ang gusto ko sa kanya. Walang pilit, walang pressure. Parang sapat na yung nararamdaman mo na lang na nandyan siya. Sa isip ko, bumalik yung eksena kanina sa basketball court. Yung hindi sinasadyang pagtama ng braso niya sa akin, yung pagkapit niya sa balikat ko para lang hindi siya matumba. Maliit na bagay, pero ramdam ko. O baka ako lang ang nagbibigay ng kahulugan. Nagulat ako nang bigla siyang magsalita. Jazz, may tanong ako, pero wag kang magalit. Tumawa ako. Walang magagalit bro, ano ba yun? Huminto siya sa paglalakad, tumingin sa akin ng diretso. Hindi ko alam kung bakit bigla akong kinabahan. Bakit parang, iba ka minsan? Tanong niya. Iba? Anong ibig mong sabihin? Pilit kong itinago ang pag-aalala sa tono ko. Parang, ewan, hindi ko maipaliwanag, pero minsan parang may iniingatan ka. Parang may bagay na hindi mo sinasabi. Sagot niya. Mabagal ang mga salita. Parang sinisigurado niyang hindi ako masasaktan. Napakamot ako sa ulo. Pilit na tumatawa. Pare, ang lalim ng tanong mo. Ano bang iniisip mo? Hindi siya tumawa. Tumingin lang siya sa akin. Seryoso. Wala lang. Basta minsan, parang may gusto kang sabihin pero hindi mo masabi. Tahimik ako sa loob ng ilang segundo. Ayoko sanang palalimin yung usapan. Pero parang hinila niya ako papunta sa isang sulok na hindi ko kayang takasan. Migs, minsan, hindi lahat ng bagay kailangang sabihin. May mga bagay na mas okay na nararamdaman lang. Tumango siya, pero halata sa mukha niyang hindi pa siya kontento sa sagot. Patuloy kaming naglakad hanggang sa makarating sa tambayan. Naupo kami sa gilid ng basketball court, sa sementong upuan na laging basa kahit hindi umuulan. Jazz, may tanong ulit ako, pero promise. Huling tanong na to. Puro tanong ka ngayon, ah? Sige na nga, ano ba? Kung may taong gusto ka, pero hindi siya yung inaasahan mong magugustuhan, anong gagawin mo? Napahinto ako. Pakiramdam ko, tumigil din ang oras. Parang may bigat yung tanong na yun na hindi ko alam kung bakit. Sinubukan kong gawing biro ang sagot, pero hindi ko magawa. Siguro, depende. Kung yung taong yun ay may halaga sa'yo, baka pakinggan mo yung puso mo. Pero kung hindi mo kayang tanggapin, baka mas mabuting umamin ka sa sarili mo. Tumawa siya, pero halatang forced. Galing mo, ha? Parang may hugot. Pare, ikaw nga tong nagtatanong eh. Ikaw ba? May hugot? Tanong ko. Pilit na binabalik sa kanya ang bigat ng usapan. Hindi siya sumagot. Tumitig lang siya sa pancit kanton na nasa harap niya. Maya-maya, naramdaman ko ang biglang paglapit ng balikat niya sa akin. Hindi ko alam kung sinadya niya o hindi, pero hindi ko rin ginalaw ang sarili ko. Tumigil ang mundo. Jazz, may bagay akong hindi sinasabi sa'yo. Bulong niya. Halos hindi ko marinig dahil mahina ang boses niya. Napatingin ako sa kanya. Hindi ko alam kung anong susunod niyang sasabihin, pero pakiramdam ko, magbabago ang lahat pagkatapos nito. Ano yun, bro? Tanong ko. Pilit na iniingatan ang tono ko. Hindi niya ako tiningnan. Patuloy lang siyang nakatingin sa pancit kanton at sa madilim na basketball court. Pare, minsan, iniisip ko, paano kung hindi lang tayo magkaibigan? Biglang dumilim ang paligid. Hindi literal, pero yung tipong ang lahat ng tunog, ilaw at galaw ay nawala. Ang natira lang ay kami, ang tanong niya, at ang bigat ng hangin sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano sumagot, pero bago pa man ako makapagsalita, tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya, puno ng tanong at takot. At sa sandaling yun, naramdaman ko yung yakap, hindi pisikal, pero yung yakap na nag-uugnay sa dalawang tao sa paraang hindi maipaliwanag. Ang yakap na hindi mo basta-basta bibitawan. Migs! Simula ako, pero hindi ko na natapos.
Tumayo siya bigla, kinuha ang pancit canton at tumingin sa akin. "Sorry bro, kalimutan mo na lang yung sinabi ko," sabi niya, ngumingiti pero halatang pilit. Tumalikod siya at naglakad palayo. Naiwan akong nakaupo. Hindi alam kung hahabol ba ako o hahayaan siya. Pero ang tanong niya, ang mga mata niya, ang bigat ng sandaling yun, hindi ko kayang kalimutan. At sa huli, na-realize ko. Hindi lang yung tanong niya ang iniingatan ko. Pati yung yakap na naramdaman ko nang tumingin siya sa akin. Yung yakap na hindi ko kayang bitawan. At doon ko naramdaman ng twist sa kwento namin. Pareho kaming lalaki, pero pareho rin kaming may iniingatang yakap. Yakap na hindi namin alam kung paano haharapin. Ang huling beses na naglaro kami ni Migs ng basketball ay noong Sabado ng hapon. Mainit ang araw, pero hindi ko alintana ang pawis na dumadaloy sa likod ko. Mas nakatuon ang isip ko sa bawat galaw niya. Paano siya mag-dribble? Paano siya mag-fake ng tira? Paano siya tumawa sa tuwing napapasok niya ang bola habang binibiro akong puro hangin lang ang depensa ko? Matagal na kaming magkaibigan ni Migs. Simula pa noong high school. Magka-partner kami sa halos lahat ng sports. Ako ang mas tahimik, siya ang mas maingay. Pero sa kabila ng pagiging magkaiba, palaging naroon ang hindi maipaliwanag na koneksyon. Na parang kahit walang salitang lumalabas sa bibig namin, sapat na ang mga tingin, ang mga galaw, ang mismong presensya. Sa hapon na iyon, hindi ko alam kung bakit parang mas mabigat ang hangin. Hindi lang dahil sa init, kundi dahil sa kung ano ang nararamdaman ko sa kaloob-looban ko. Isang bagay na hindi ko kaya o gustong aminin kahit sa sarili ko. Naglaro kami ng 2 round. Panalo siya sa una, panalo ako sa pangalawa. Pagkatapos, naupo kami sa gilid ng court, parehong hingal na hingal. Kinuha niya ang bote ng tubig at inabot iyon sa akin. "Astig ng tira mo kanina," sabi niya, nakangiti habang pinupunasan ang pawis sa noo. "Sinwerte lang," sagot ko. Pero ang totoo, hindi ko man lang naiintindihan kung paano ko naipasok ang bola. Ang buong oras ng laro, nakatuon ang mata ko sa kanya. Sa paraan ng paggalaw niya, sa mga ngiti niya, sa mga pahingang tila musika sa pandinig ko. Tahimik kaming nakaupo sa gilid ng court, pinapanood ang mga batang naglalaro sa kabilang side. Saka siya biglang nagsalita. Isang tanong na hindi ko akalaing maririnig mula sa kanya. "Jazz, may tanong ako." Binaba ko ang bote ng tubig at tumingin sa kanya. "Ano yun?" "Sa tingin mo ba, lahat ng tao, may ganong tao sa buhay nila?" "Yung. Alam mo yun, parang hindi nila maipaliwanag kung bakit ang importante niya sa kanila. Parang tumigil ang mundo. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero sa loob-loob ko, alam ko kung ano ang ibig niyang sabihin. Napatingin ako sa mukha niya. Nakakunot ang noo niya, parang seryoso ang iniisip. Hindi siya tumingin sa akin. Nakatuon ang mata niya sa mga batang naglalaro." "Siguro," sagot ko. Pilit na kalmado ang boses. Tumango siya, pero hindi nagsalita. Sa loob ng ilang minuto, tahimik lang kami. Pero ang tahimik na iyon ay parang may malakas na sigaw sa utak ko. Ano ba talaga ang gusto niyang itanong? Bakit bigla niyang naisip iyon? Hanggang sa nagsalita ulit siya, mas mababa ang boses. "Meron kasi akong ganong tao, Jazz." Napalingon ako sa kanya, pero hindi siya tumingin sa akin. Nakayuko lang siya, hawak ang bote ng tubig. Parang hindi sigurado kung dapat bang ituloy ang sasabihin niya. "Sino?" tanong ko, kahit alam kong hindi ko handang marinig ang sagot. Sa wakas, tumingin siya sa akin. Direkta, walang pag-aalinlangan. At sa loob ng ilang segundo, parang nawala ang lahat ng ingay sa paligid. "Ikaw." Halos hindi ako makahinga.
Hindi ko alam kung tama bang narinig ko yon. Hindi ko alam kung tama bang nararamdaman ko ang nararamdaman ko. Ikaw ang tao na hindi ko maipaliwanag kung bakit importante. Patuloy niya. Hindi ko alam kung tama o mali, pero ikaw yon. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Pero sa bawat salitang lumalabas sa bibig niya, parang may kung anong bumabalot sa puso ko. Takot, saya, pagkalito, lahat ng emosyon na hindi ko maipaliwanag. Huwag kang magalit, ha? Tanong niya, halos pabulong. Ba't naman ako magagalit? Sagot ko. Pero ang boses ko ay halos hindi lumabas. Hindi siya umimik. Tumayo siya, kinuha ang bola, at naglakad papunta sa gitna ng court. Iniwan niya akong nakaupo doon. Hindi alam kung susundan ko siya o magpapanggap na hindi ko narinig ang sinabi niya. Pero bago siya sumimangot at mag-dribble, tumigil siya at tumingin ulit sa akin. Jazz, tawag niya. Tumingin ako sa kanya, pero hindi ako kumilos. May tanong ako ulit, sabi niya. Tumango ako, pero hindi ko alam kung kaya kong sagutin ang tanong niya. Kung sakaling may ganong tao ka rin sa buhay mo, sino siya? Napalunok ako, hindi makapagsalita. Gusto kong sabihin siya, pero natatakot akong baka mali. Gusto kong aminin, pero natatakot akong baka hindi kami pareho ng iniisip. Bukas na lang, sagot ko. Pilit nang umiti. Tumingin lang siya sa akin, parang hindi nasiyahan sa sagot ko. Pero tumango siya at nagpatuloy sa pagdribble ng bola. Sa buong gabi, hindi ko maalis sa isip ko ang tanong niya. Sino nga ba? Siya nga ba? Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Dapat magkikita kami ulit sa court para maglaro. Pero pagdating ko doon, wala siya. May nakasulat sa bench na madalas naming inuupuan, isang papel, iniwan sa ilalim ng bote ng tubig. Binuksan ko ang papel at doon ko nabasa ang huling bagay na hindi ko inaasahan. Hindi ko alam kung darating ka, pero kung darating ka, sana sabihin mo. Napatingin ako sa paligid. Wala pa rin siya. At sa wakas, doon ko naisip na baka hindi lang basta laro ang dahilan kung bakit kami naroon. Sa mga nagdaang araw, tila naging mas madalas ang pagkikita namin ni Migs. Kung dati ay tuwing may laro lamang kami nagkakaroon ng pagkakataon makapag-usap ng masinsinan. Ngayon ay madalas na rin kaming magkasama sa labas ng basketball court. Hindi ko alam kung paano nagsimula ito. Ngunit parang may hindi nakikitang puwersa ang nagtutulak sa aming dalawa na laging magkasama. Isang gabi, habang naglalakad kami sa kahabaan ng E. Rodriguez, matapos ang isang mapagod ngunit masayang laro, napagpasyahan naming dumaan muna sa isang malapit na convenience store. Gusto naming uminom ng malamig na inumin at magpahinga kahit sandali. Habang naglalakad, napansin kong parang may bumabagabag kay Migs. Tahimik lang siya, hindi katulad ng dati na panay ang kwento tungkol sa laro o sa pinag-uusapan naming pelikula. Migs, okay ka lang ba? Tanong ko nang hindi na ako makatiis sa katahimikan niya. Oo, medyo pagod lang siguro. Sagot niya na may pilit ng ngiti. Pero alam kong may iba pa sa likod ng ngiting iyon. Pagdating namin sa convenience store, agad akong kumuha ng 2 bote ng malamig na tubig at ilang pirasong tsokolate. Nagbayad ako habang si Migs naman ay tila nag-iisip ng malalim sa tabi ng pintuan. Lumabas kami at naupo sa isang bakanteng upuan sa labas. Alam mo, kung may problema ka, nandito lang ako. Sabi ko habang iniaabot ang isang bote ng tubig sa kanya. Tumingin siya sa akin. At sa mga sandaling iyon ay parang may kung anong bigat sa kanyang mga mata. Salamat, Jasper! Malumanay niyang sabi. Ang totoo niyan, may mga bagay lang na bumabagabag sa akin ngayon. Anong klasing bagay? Tanong ko, nakikinig ng mabuti. Alam mo naman na malapit na ang graduation at hindi ko alam kung saan ako patutungo o
Pagkatapos nito, aniya habang pinaglalaruan ng takip ng bote ng tubig. Naintindihan ko ang kung ng kanyang punto. Ang pag-aaral ng 4 na taon ay tila isang mahabang paglalakbay na kay bilis matapos. At ang susunod na hakbang ay kadalasang puno ng mga hindi tiyak at mga alinlangan. Sigurado akong makakahanap ka ng tamang landas, Migs. Hindi mo kailangang madaliin ng mga bagay-bagay. Isa pa, nandito lang naman ako para suportahan ka. Ngumiti siya, at sa ngiting iyon ay tila may kapirasong tinik ang nawala sa kanyang dibdib. Salamat, Jasper. Ibang klase ka talaga. Naramdaman kong bumigat ang hangin sa paligid. Ngunit sa parehong pagkakataon, ay tila naging mas magaan ang damdamin ko. Noon ko lamang napagtanto na ang samahan namin ni Migs ay lumalalim na at hindi ko alam kung paano ko ito haharapin. Nang pauwi na kami, nagpasya kaming dumaan sa park na malapit lang sa aming tinutuluyan. Tahimik doon, tanging ang mga kuliglig at malayong tunog ng mga sasakyan ang maririnig. Naupo kami sa isang bench at nagpatuloy sa pag-uusap tungkol sa aming mga pangarap at mga plano sa hinaharap. Habang nag-uusap, unti-unting bumaba ang temperatura. Naramdaman ko ang bahagyang paglamig ng hangin, ngunit hindi ko ito ininda. Sa halip, lalo pa akong naging komportable sa presensya ni Migs. Biglang, sa hindi ko inaasahang pagkakataon, naramdaman kong lumapit siya sa akin at niyakap ako. Nagulat ako, ngunit hindi ko ito ipinakita. Sa loob ng ilang segundo, naramdaman ko ang init ng kanyang katawan laban sa akin. Hindi ko alam kung ano ang nararamdaman ko sa mga oras na iyon. Takot, tuwa, pagtataka. Lahat ng emosyon ay parang naghahalo-halo. Ngunit may isang bagay na sigurado ako. Ang yakap na iyon ay parang isang pangako. Isang pangakong hindi ko pa rin lubos maintindihan. Habang bumibitaw siya sa yakap, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Salamat, Jasper, sabi niya. Tila ba may ibig sabihin pa ang kanyang mga salita. Nang maghiwalay kami ng gabing iyon, hindi ko mapigilang isipin ang ginawa niyang iyon. Ano ang ibig sabihin ng yakap na iyon? May nais ba siyang ipahiwatig na higit pa sa pagiging magkaibigan? At bakit parang may bahagi sa akin na umasa ng higit pa? Pagkarating ko sa bahay, hindi pa rin mawala sa isipan ko ang nangyari. Hindi ko alam kung paano ko ito haharapin o kung dapat ko bang itanong sa kanya ang tunay na dahilan ng yakap na iyon. Pero sa kabila ng lahat, alam kong isa iyong espesyal na alaala na dadalhin ko sa aking puso kahit hindi ko pa lubos na nauunawaan. Ngunit hindi pa doon nagtatapos ang lahat. Habang nakahiga ako sa aking kama, may natanggap akong mensahe mula kay Migs. Jasper, may kailangan akong sabihin sa'yo, sabi ng mensahe. Isang mensahe na tila may dalang kakaibang kaba sa aking dibdib. Ano kaya ang ibig sabihin ni Migs? At ano ang mga bagay na hindi pa niya nasasabi? Nakatitig ako sa screen ng aking cellphone. Nag-aalangan kung dapat ko bang sagutin agad o hintayin ang susunod na araw. Ngunit alam kong hindi ko kayang maghintay. Kailangang malaman ko. Kailangang malaman ko ngayon. Ang mga araw sa pagtutok sa basketball ay tila mga pahina ng isang lumalaking libro na puno ng alaala. Pareho kaming lalaki ni Migs. Ngunit ang bawat pagdribble ng bola, bawat pagtalon para sa layup, ay parang kumpas ng isang hindi maipaliwanag na melodiya. Ang palaruan ng naging tanghalan namin, at ang bawat laro ay isang yugto ng buhay na hindi namin inaasahan. Habang naglalakad ako papunta sa palaruan isang hapon, bitbit ang bola, naramdaman ko ang kakaibang pagigting sa hangin. Tila may bago, hindi pangkaraniwang mangyayari. Nakita ko si Migs na nakaupo sa gilid ng palaruan, nakayuko at tila malalim ang iniisip. Hindi ito ang karaniwang Migs na kilala ko.
Siya ang palaging puno ng buhay, palaging handang magpatawa. Uy, Migs! Bati ko habang lumalapit. Nilingon niya ako, at sa sandaling iyon, parang may tila isang piraso ng puzzle na nahulog sa tamang lugar. Ang mga mata niya ay puno ng emosyon, ngunit hindi ko mabasa kung ano ito. Jasper, sagot niya. Ngiting pilit ang iginuhit sa kanyang labi. Ready ka na bang maglaro? Tumango ako at inilapag ang bola sa harap namin. Nag-umpisa kaming mag-dribble at mag-shoot. Ngunit ang bawat galaw ay may bigat na hindi ko maipaliwanag. Parang may nakabuntot na anino sa bawat hakbang, bawat talbog ng bola. Hindi ko maiwasang hindi mapansin ang mga palihim na sulyap ni Mig sa akin. Ang mga sandaling tila may gusto siyang sabihin, ngunit pinipigilan niya. Habang naglalaro, naisip ko ang unang beses na nagkita kami sa palaruan. Ang simpleng pagkakaibigan na nabuo mula sa pag-aagawan ng bola, sa bawat tawanan at asaran. Ngunit sa kabila nito, may mga sandaling pareho naming iningatan. Ang mga yakap na tila may kakaibang kahulugan. Sa tuwing natatapos ang laro, ang yakap na iyon ay naging simbolo ng aming di maipaliwanag na koneksyon. Hindi ko alam kung paano ito nagsimula. Ngunit alam kong mahalaga ito. Pagkatapos ng ilang oras ng paglalaro, naupo kami sa gilid ng palaruan, pawisan at hinihingal. Tumahimik ang paligid, at ang tanging naririnig ko ay ang mabibigat naming paghinga. Sa ilalim ng nag-aagaw dilim na kalangitan, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap ng mas malalim. Jasper, simula ni Migs. At sa pagkakataong iyon, seryoso ang kanyang tono. May gusto akong sabihin sa'yo. Anong meron, Migs? Tanong ko, habang unti-unting bumibilis ang tibok ng puso ko. Tila nararamdaman ko ang bigat ng mga salitang binabalak niyang sabihin. Hindi ko alam kung paano ko ito sasabihin, pero may nararamdaman ako na hindi ko inaasahan. Pag-amin niya. Sa tuwing magkasama tayo, sa tuwing naglalaro tayo, sa tuwing nag-uusap tayo, may kakaiba. Napatitig ako sa kanya, sinusubukang intindihin ang ibig niyang sabihin. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, nagpatuloy siya. Alam kong pareho tayong lalaki, Jasper. Pero sa tuwing niyayakap kita pagkatapos ng laro, may nararamdaman akong higit pa sa simpleng pagkakaibigan. Hindi ko alam kung paano ito nangyari, pero hindi ko na kayang itago. Ang mga salitang iyon ay tila nagpatigil ng mundo. Hindi ko inaasahan, ngunit sa kaloob-looban ko, may bahagi sa akin na tila sumasang-ayon. Sa kabila ng kaba, sa kabila ng takot sa kung anong maaring mangyari, naramdaman naman ko rin ang koneksyon na iyon. Migs, sa totoo lang, nararamdaman ko rin iyon. Pag-amin ko. Sa sandaling iyon, parang nawala ang lahat ng hadlang, ang takot, ang pag-aalinlangan. Hindi ko alam kung ano ang susunod, pero alam kong mahalaga ito. Nagkatinginan kami, at sa mata ni Migs, nakita ko ang pag-asa. Hindi ko alam kung ano ang kahulugan ng mga nararamdaman namin, pero alam kong hindi iyon dapat ipagwalang bahala. Sa ilalim ng lumulubog na araw, nagyakapan kami. Isang yakap na puno ng pag-unawa, ng pag-asa, ng bagong simula. Isa itong yakap na iningatan namin. Isang yakap na nagbigay daan sa bagong yugto ng aming relasyon. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag sa akin. Sa gilid ng palaruan, sa likod ng mga puno, may naramdaman akong presensya, parang may nanonood. Hindi ko alam kung sino, pero naramdaman ko ang pagbabanta sa hangin. Isang twist na hindi ko inaasahan. Isang cliffhanger na nagbigay sa akin ng kaba at takot. Habang unti-unting lumubog ang araw, alam kong hindi pa tapos ang kwento namin. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, sa kabila ng mga hamon at takot, alam ko na pareho naming iningatan ng yakap na iyon. Ang yakap na puno ng pag-asa at pag-unawa.
Hindi ko maipaliwanag kung paano nagsimula ang lahat. Parang isang bulong na sinimula ng hangin. Isang lihim na inilantad ng mga mata sa gitna ng ingay ng basketball court. Sa bawat pagtalon, sa bawat hampas ng bola sa sahig, naranaman ko ang pag-aalangan sa pagitan namin ni Migs. Pareho kaming lalaki. Pareho kaming nakikipaglaro. Ngunit may isang bagay sa likod ng bawat pagtingin na hindi ko maipaliwanag. Hindi ko alam kung paano ko siya napansin. Siguro'y dahil sa kanyang kakaibang ngiti kapag siya'y nakakashoot o sa paraan ng kanyang pagtawa kapag siya'y natatalo. Ang mga simpleng bagay na ito ay parang naging mga kodigo na nag-uugnay sa aming dalawa. Sa tuwing natatapos ang laro, palaging may ilang segundo kung saan kami nagtatama ng tingin, isang tahimik na pag-uusap na tila nagsasabing, "May naiintindihan ka ba?" Isang gabi. Matapos ang aming laro, nagdesisyon kaming maglakad pauwi ng magkasama. Malamig ang hangin at tahimik ang kalye. Para bang inaanyayahan kami ng gabi na magbukas ng damdamin. Nag-uusap kami tungkol sa mga plano, sa mga pangarap, at sa mga bagay na gusto naming makamit. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, may tanong na hindi ko maalis sa aking isipan. Ano nga ba ang mayroon sa amin ni Migs? Habang lumalapit kami sa kanto ng bahay ko, tumigil siya at tumingin sa akin. "Jasper," simula niya, at sa kanyang tono ay naramdaman naman ko wakap ang pag-aalinlangan. "May gusto akong itanong." Tumigil ang mundo sa paligid namin. Ang mga sasakyan, ang mga tao, at ang lahat ng tunog. Para bang napunta sa ibang dimensyon. Tanging ang pagtibok ng puso ko ang naririnig ko. "Ano yun, Migs?" Tanong ko, pilit na pinapakalma ang sarili. "Sa tingin mo, paano ang isang yakap?" Tanong niya. Hindi ko alam kung ano ang ibig niyang sabihin. I mean, paano mo malalaman kung tama ang yakap para sa iyo? Naalala ko ang unang beses na nagyakap kami. Isang simpleng pagkakaibigan na puno ng pag-unawa at suporta. Ngunit sa tanong niyang iyon, para bang may ibang kahulugan ang nais niyang iparating. "Ang yakap ay hindi lamang pisikal," sagot ko. "Ito ay kung paano mo nararamdaman ang koneksyon sa tao. Parang may sinasabi ang yakap na hindi mo kayang ipahayag sa salita." Tumango siya. Tila nag-iisip. "Alam mo, Jasper, minsan iniisip ko kung bakit sa tuwing tayo'y magkasama, parang may ibang kuryente sa hangin." Napahinto ako sa sinabi niya. Iyon ang mga salitang matagal ko nang sinusubukang ilarawan ngunit hindi ko magawa. "Migs, sa tingin mo ba?" Ngumiti siya, isang ngiting puno ng pag-asa at pag-aalinlangan. "Hindi ko alam. Pero gusto kong subukan. Subukan nating alamin kung ano nga ba ang mayroon tayo." Nang sinabi niya iyon, para bang may bumagsak na pader sa pagitan namin. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin ang nararamdaman ko. Ngunit sa mga mata niya, nakita ko ang pag-unawa. Pareho kaming lalaki. Pareho kaming nakikipaglaro sa mundo. Ngunit ang yakap na iyon, ang yakap na hindi pisikal, ay naging simbolo ng isang bagay na mas malalim. Naglakad kami pauwi. Walang sinasabi. Ngunit sa bawat hakbang, alam ko na ang yakap na iyon ay hindi lamang pisikal na pagkilos. Ito ay isang pangako na aalagaan namin ang koneksyon sa pagitan namin. Sa kanto ng bahay ko, huminto kami. "Hanggang sa muli," sabi ni Migs. At sa yakap na iyon, naramdaman ko ang init ng kanyang presensya. Ang katiyakan, sa kabila ng lahat, mayroong isang bagay na espesyal sa pagitan namin. Subalit sa likod ng lahat ng ito, may bumabagabag sa aking isipan. Isang bagay na hindi ko maipaliwanag ngunit nararamdaman ako. Sa gitna ng yakap na iyon, naramdaman ko ang isang piraso ng papel na nakatago sa bulsa ni Migs. Hindi ko alam kung ano ang laman nito. Ngunit alam kong ito'y may kinalaman sa amin. Sa aming pagkakawalay, habang papasok ako sa bahay,
Isang tanong ang bumabalik sa aking isipan. Ano nga ba ang nasa papel na iyon? Isang lihim ba na nag-uugnay sa amin o isang bagay na magpapabago sa lahat ng aming iniingatan? Sa gabing iyon, hindi ako nakatulog. Alam kong darating ang oras na kailangang malaman ang sagot. Ngunit sa ngayon, ang yakap na iyon ang aking iniingatan. Sa kabila ng pag-aalinlangan, sa kabila ng lahat, ang yakap na iyon ang nagsisilbing pag-asa sa isang kwento na patuloy na isinusulat. Buwan ng Disyembre noon, ang lamig ng hangin ay parang mga daliring tumutusok sa balat. Sa kabila ng malamig na panahon, nandoon kaming dalawa ni Migs sa covered court. Parehong pawisan mula sa larong basketball. Ang mga hininga naming bumubuga ng usok sa bawat paghinga. Parang mga kaluluwang gustong makawala. Laro pa ba? Tanong ni Migs habang pinupunasan ng pawis sa noo gamit ang laylayan ng kanyang jersey. Ang jersey na iyon, laging masyadong maluwag sa kanya, pero palaging bagay sa kanya. Tumango ako, kahit alam kong pagod na rin ang mga binti ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang hindi ko kayang tanggihan ang mga tanong ni Migs. Siguro, dahil lagi niyang binibigay ang lahat sa laro. O baka dahil siya ang tipo ng tao na parang may magnet. May kung anong puwersa na humihila sa iyo palapit. Pero hindi ko aaminin yon. Hindi pa. Nagsimula ulit ang laro. Ang bawat dribble ng bola sa sahig ay parang tibok ng puso ko. Mabilis, hindi pantay, at hindi ko alam kung bakit. Sa tuwing maglalapit ang katawan namin, kapag sinubukan niyang agawin ang bola sa akin o kapag nagkatama ang mga braso naming pawisan, para akong natutunaw sa lamig at init ng sabay. Pero hinayaan ko na lang kasi alam kong hindi tama. O baka tama pero hindi ko lang maintindihan. Natapos ang laro nang pareho kaming pagod na pagod. Nakaupo kami sa bench. Parehong tahimik, nakatingin lang sa kawalan. Wala na ang ingay ng bola, ng mga paa sa sahig, ng hampas ng hangin sa muka. Ang natitira na lang ay ang tunog ng mga hininga namin. Malalim, mabagal, at puno ng kung anong hindi masabi. Tara, Jasper! Sa bahay ka na mag-dinner! Biglang sabi ni Migs. Walang babala, walang pasakalye, parang natural lang na magyaya siya. Sa totoo lang, lagi niyang ginagawa iyon. Pero sa gabing iyon, iba ang dating. Hindi ko alam kung bakit. Sure, sagot ko. Binalingan niya ako ng isang ngiti. Hindi iyong ngiting pang-asar na madalas niyang ginagawa kapag nanalo siya sa laro, kundi ngiti na parang may ibig sabihin. Pero hindi ko na tinanong. Sa bahay nila, tahimik ang lahat. Ang ilaw sa dining table, ang tanging nagbibigay liwanag sa kwarto. At ang amoy ng sinigang na niluto ng nanay niya ay pumupuno sa hangin. Kumain kami habang nag-uusap tungkol sa laro. Tungkol sa kung paano niya muntik akong matalo kanina. Tungkol sa kung bakit hindi ko magawang ma-shoot ang mga free throw ko. Normal na usapan. Pero sa ilalim ng mga salitang iyon, parang may ibang dumadaloy. Parang may alon sa ilalim ng tahimik na tubig. Pagkatapos ng dinner, umakyat kami sa kwarto niya. Doon, nakahilata lang siya sa kama habang ako naman ay nakaupo sa sahig, nakasandal sa gilid ng kama. Ang kwarto ni Migs ay puno ng mga poster ng basketball players, mga lumang medals, at isang gitara na hindi ko pa siya nakitang ginagamit. Sa isang sulok, may maliit na Christmas tree na may konting ilaw. Jasper! Tawag niya bigla, habang nakatitig sa kisame. Sagot ko. Hindi tumitingin sa kanya. May sasabihin ako. Tumayo ako mula sa sahig at naupo sa kama, sa tabi niya. Napansin ko ang bigat sa boses niya, ang parang pag-aalinlangan. Tumitig ako sa kanya, pero hindi siya gumalaw. Alam mo, minsan ang hirap ng ganito eh. Sabi niya, halos pabulong. Anong hirap? Tanong ko. Sa loob-loob ko, parang may kung anong gumugulo.
Yung pakiramdam na hindi mo alam kung okay bang sabihin o hindi, kasi baka magbago ang lahat. Ang mga salita niya ay parang mga piraso ng puzzle na hindi ko maipinta sa isip ko. Hindi ko alam kung saan papunta ang usapan. Pero bago pa man ako makapag-isip ng malalim, umupo siya sa tabi ko, mas malapit kaysa sa dati. Ang init ng katawan niya ay parang kuryenteng dumaloy sa akin. "Jasper!" Tawag niya ulit. Mas malumanay, mas mahina. Hindi ako sumagot. Hindi ko alam kung kaya kong magsalita. Ang tibok ng puso ko ay parang drum sa isang parade. Mabilis, malakas, at hindi mapigilan. At bigla, niyakap niya ako. Hindi ko alam kung bakit o kung ano ang ibig sabihin ng yakap na iyon. Ang mga braso niya ay mahigpit sa paligid ko. Parang ayaw niya akong pakawalan. Ang amoy ng pawis niya mula sa laro kanina ay hindi naaalis. Pero wala akong pakialam. Ang yakap na iyon. Hindi lang yakap. Parang may kung anong sinasabi sa pagitan ng mga galaw. Sa pagitan ng mga malalalim na hininga. "Migs!" Bulong ko. Pero hindi siya sumagot. Sa yakap na iyon, naramdaman ko ang bigat na matagalin na niyang dinadala. Ang bigat na parang sinasabi ng bawat galaw ng katawan niya. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya na naiintindihan ko, na nararamdaman ko rin. At bago pa ako makapagsalita, kumalas siya. Tumayo, umiwas ng tingin, at nagpunta sa gilid ng kwarto. "Sorry," sabi niya. "Hindi ko dapat ginawa iyon." "Migs, ano ba? Wag na, Jasper. Kalimutan mo na lang." Pero paano ko kakalimutan ng isang yakap na para bang ginawa para sa akin? At paano ko kakalimutan ng isang bagay na alam kong pareho naming nararamdaman? Tumitig ako sa likod niya at doon ko napansin ang isang bagay. Isang maliit na papel na nakaipit sa Christmas tree niya. Ang sulat kamay doon ay pamilyar. Ang mga salitang nakasulat ay simple, pero sapat na para guluhin ang mundo ko. "Ilang taon na kitang mahal. Tumigil ang oras, tumigil ang paghinga ko, at tumigil ang mundo ko. Sa bawat hakbang ko patungo sa gym, ramdam ko ang kabog ng dibdib ko na tila ba may gustong kumawala. Hindi ko mawari kung ito'y kaba o pananabik." Si Migs, ang matalik kong kaibigan mula pa noong high school, ang palaging kasama ko tuwing may basketball game. Sa dami ng pinagsamahan namin sa court, naging natural na ang bawat galaw, ang bawat pasa, at ang bawat tingin. Pero sa likod ng mga ngiti at tawanan, may isang lihim na hindi ko pa kayang ipagtapat. Isang damdaming unti-unting lumalalim sa tuwing kami magkasama. Pagdating ko sa gym, nakita ko si Migs na nagiinit ng katawan. Ang pawis niya'y kumikislap sa liwanag ng mga ilaw sa itaas. Tila nagsisilbing patunay ng kanyang dedikasyon. "Jasper!" Tawag niya, sabay ngiti. Ang ngiting iyon ang palaging nagbigay sa akin ng lakas ng loob, ngunit sa pagkakataong ito, may kasamang ibang pakiramdam, isang pag-aalinlangan. "Ano bang nangyayari sa akin?" "Bilis, pasahan tayo," sabi niya. Tumango ako, pinipilit na itago ang kakaibang tensyon. Sa bawat pasa ng bola, parang may di nakikitang sinulid na nag-uugnay sa amin. Hindi ko mapigilan ang sarili kong tumitig sa kanya sa tuwing siya'y nakatayo sa harap ko, na parang may mga bagay na hindi ko pa nakikita noon. "Pare, bakit parang ang lalim ng iniisip mo?" Tanong ni Migs habang nagpapahinga kami sa gilid ng court. May pag-aalala sa kanyang boses, na tila ba nararamdaman niya ang aking pag-aalinlangan. "Wala to, pre. Medyo pagod lang siguro," sagot ko, pilit nang umiti. Pero alam kong hindi siya basta-basta naniniwala. Kilala niya ako, higit pa sa pagkakilala ko sa sarili ko. Habang nagkukwentuhan kami tungkol sa mga nakaraan namin, hindi ko maiwasang maalala ang isang tagpo noong high school. Isang gabi pagkatapos ng laro, nagdesisyon kaming magpalipas ng oras sa rooftop ng bahay nila.
Sa ilalim ng mga bituin, doon ko unang naramdaman ang kakaibang koneksyon sa pagitan namin. Ang uri ng koneksyong hindi mo basta matutukoy sa salita. Migs, naalala mo ba yung gabing yon sa rooftop? Tanong ko, pilit na binabalikan ang alaala. Ngumiti siya. Oo naman, ang daming bituin noon, di ba? Parang ang dali ng lahat. Tumango ako, ngunit ang nasa isip ko'y iba. Hindi lamang ang mga bituin ang aking naalala, kundi ang yakap na ibinigay niya sa akin ng gabing iyon. Isang yakap na tila ba nagsasabing, "Huwag kang mag-alala, nandito lang ako." Naputol ang pagninilay-nilay ko nang biglang may tumawag sa cellphone ni Migs. "Saglit lang, Jasper!" sabi niya habang sinasagot ang tawag. Sa kanyang ekspresyon, kitang-kita na may seryosong pinag-uusapan sila. Habang hinihintay ko siyang matapos, naglaro ang isip ko ng iba't ibang senaryo. Paano kung sabihin ko sa kanya ang totoo? Paano kung hindi niya ako maintindihan? Inisip ko ang lahat ng posibilidad. Ngunit sa dulo ng lahat, alam kong hindi ko kayang mawala si Migs sa buhay ko. Natapos na ang tawag at bumalik siya sa tabi ko. Ngunit sa kanyang mga mata, may kakaibang liwanag na hindi ko pa nakita noon. "Jasper, may kailangan akong sabihin sa'yo," sabi niya. Medyo nag-aalangan. Tumango ako, handang makinig. Pero sa loob ko, may kaba na nag-uumpisa ng bumalot sa akin. "Ano yun, pre?" May pagkakaibang nararamdaman ako. Hindi ko alam kung paano ko sasabihin, pero natigil siya. Tila ba nag-iisip ng tamang salita. Ang pag-aalangan sa boses niya'y tila nagsasabi ng mas malalim na bagay. Bigla akong nakaramdam ng kaba sa sinabi niya. Ang lahat ng alam ko sa kanya ay parang nagbabago sa harap ng mga mata ko. Ano bang ibig sabihin nito? Ang hindi ko inaasahan ay ang susunod niyang ginawa. Isang yakap, mahigpit ngunit puno ng pag-unawa. "Pareho tayong lalaki, Jasper!" bulong niya. "Pero pareho rin tayong may nararamdaman na hindi natin may paliwanag." Parang tumigil ang mundo sa sandaling iyon. Ang yakap na iyon, na dati simpleng yakap lang, ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Sa likod ng pagkalito at pag-aalinlangan, may natagpuan akong pag-asa na baka sa wakas. Ang lihim na damdamin ko'y hindi ko na kailangan pang itago. Ngunit bago ko pa man maibuka ang bibig ko para makapagsalita, may biglang dumating na mensahe sa cellphone ko. Isang hindi inaasahang mensahe na nagdala ng bagong tanong sa isipan ko. Sa screen ng cellphone ko, nakasulat ang mga salitang, "May isang tao na dapat mong malaman, Jasper." Sa pagkagulat, napatingin ako kay Migs. Siya rin ay nagulat sa biglang pag-iba ng ekspresyon ko. "Sino ang taong ito? Ano ang ibig sabihin ng mensahe?" Dumagdag ito sa mga tanong na bumabalot sa isip ko. At sa isang iglap, ang yakap namin ni Migs ay tila naging simula ng isang mas malalim na kwento.